Sa pagmamadali kong pumasok sa trabaho, aksidente kong nadampot ang cellphone ng asawa ko. Kakasakay ko pa lang sa bus, tumawag na ang hipag ko. Ang unang pangungusap na lumabas sa bibig niya ang nag-udyok sa akin na pagdating ng kinabukasan, maghahain na ako ng annulment at hiwalayan. Umagang-umaga iyon, umalis ako ng bahay ng alas 7:10. Sa sobrang pagmamadali ay isang kagat pa lang ang nagagawa ko sa pandesal ko, kaya binalot ko na lang ulit ito at isiniksik sa aking bag. May mahalagang presentation ang kumpanya namin para sa isang malaking kliyente sa Makati. Kapag nakuha namin ang kontratang ito, buong departamento namin ay magkakaroon ng bonus. Para sa akin naman, ito na ang pagkakataon kong ma-promote bilang team leader matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho ng tahimik sa likod ng ibang tao. Ako nga pala, si Clara, 32 anyos, isang media planner sa isang advertising agency. 3 taon na akong kasal. Ang pangalan ng asawa ko ay Miguel. Mas matanda sa akin ng 2 taon at nagtatrabaho bilang technical estimator sa isang kumpanya ng mga muebles at interior. Ang aming pagsasama, kahit paano sa paningin ng iba, ay tahimik, walang gulo, walang iskandalo, at walang eksena ng sigawan ng mag-asawa sa gitna ng aming condominium. Naisip ko noon, para sa isang babae, sapat na ang ganitong klaseng buhay. May trabaho, may sariling tahanan, at may isang lalaking kasabay mong kumain ng hapunan pag-uwi sa gabi. Ngunit may mga bagay na kung gaano katahimik tingnan sa labas, ganoon naman pala kabilis mabulok sa loob. Bumaba ako ng elevator, naglalakad habang kinakapa sa bag ang cellphone para silipin ang oras. Nang umilaw ang screen, natigilan ako. Ang wallpaper ay hindi ang litrato ng bougainvillea sa aming terrace na lagi kong ginagamit. Sa screen, bumungad ang litrato ni Miguel na nakatayo sa labas ng Araneta Coliseum. Nakataas ang kamay, hawak ang isang basketball banner, nakangiti ng abot-tenga na parang batang binigyan ng regalo. Kumunot ang noo ko at napabuntong hininga. Nadampot ko na naman ang maling cellphone. Pareho kami ng brand at modelo ni Miguel, parehong kulay itim, at pareho pa kami ng ginagamit na clear case. Ilang beses na ring nangyari ang ganitong pagpapalit, pero madalas kapag nasa bahay lang. Dahil late na ako ngayon, siguradong wala na akong oras para bumalik sa unit namin. Sinabi ko na lang sa sarili ko, total morning shift naman si Miguel ngayon, nasa bahay lang siya. Hindi naman siguro masama kung magamit niya ang phone ko ng kalahating araw. Magpalitan na lang kami mamayang gabi. Pagdating ko sa labas ng kondo, saktong dumating ang EDSA carousel bus. Nakipagsiksikan ako papasok at sumandal malapit sa pinto sa likod. Ang umaga sa Metro Manila tuwing Lunes ay nakakasakal sa sobrang sikip. Ang amoy ng iba't ibang pabango, amoy ng kape sa baso, tunog ng mga cellphone, at ang boses ng konduktor na sumisigaw na umabante ang mga pasahero papasok ay naghalo-halo sa isang magulong ingay na lalong nagpasakit sa ulo ko. Kakalagpas lang namin ng Guadalupe Bridge nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kamay ko. Sa screen lumabas ang pangalang Teresa kapatid. Si Teresa ang nakababatang kapatid ni Miguel. Nag-alangan ako ng ilang segundo dahil kadalasan ay hindi ko gustong sagutin ang mga tawag sa asawa ko. Lalo na't ayaw kong makialam sa personal na issue ng pamilya nila. Pero naisip ko na baka emergency ito, kaya pinindot ko ang answer. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Umalingaw-ngaw na ang mabilis at matalim na boses ni Teresa tulad ng dati. Kuya, nagtatanong si Mama tungkol sa plano natin. Nasabi mo na ba kay Ate Clara? Wala pa? Huwag mo nang patagalin. Atat na si Mama. Nanigas ako. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko. Nang walang marinig na sagot si Teresa, inakala niyang mahina lang ang signal kaya nagpatuloy siya, may halong pagkainis sa boses. Yung bahay at lupa ni Ate Clara sa Marikina. Sabi ni Mama, kailangan mong humanap ng tiempo para sabihin sa kanya na ilipat na sa pangalan mo habang maaga pa. Kapag pinatagal mo yan at bigla siyang magbago ng isip, tayo ang mahihirapan. Ang bahay na yon, kung ibebenta natin ngayon, aabot ng halos 4 na milyon. Kapag nabenta na yon, pagsasamahin natin ang pera pambili ng mas malaking bahay sa Antipolo. Si Mama dapat ang ka-joint name mo sa titulo para sigurado. Tapos magbubukas ako ng salon at spa sa ground floor. At si Mama titira kasama niyo para mas madali ang buhay. Nanlumo ako habang nakatayo sa gitna ng siksikang mga tao. Ang kamay kong may hawak sa cellphone ay unti-unting nanlamig. Ang bahay sa Marikina ay ang bahay na binili para sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Hindi ito kalakihan, nasa 50 square meters lang,
Nasa isang tahimik na subdivision malapit sa palengke. Ngunit iyon ang kaisa-isang pamana na naiwan sa akin ng aking nanay. Noong mga araw na malubha na ang sakit niya, hinawakan niya ang kamay ko at paulit-ulit na nagbilin. Clara, ang babae, pwedeng magmahal sa asawa at sa pamilya ng asawa niya. Pero ang bahay na ito, dapat mong panatilihin. Ito ang magiging reserba mo, ang lugar kung saan ka pwedeng bumangon kung sakaling dumating ang araw na wala ka ng ibang masasandalan. Noon, umiyak ako at sinisi si nanay dahil masyado siyang nag-iisip ng malayo. Sabi ko, totoong mahal ako ni Miguel. Mababait ang pamilya niya. At hinding-hindi ko kakailanganin ang reserbang iyon. Ngayon, kapag naaalala ko, bawat salita ng nanay ko ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Sa kabilang linya, patuloy na nagsasalita si Teresa, walang kamalay-malay, na hindi ang kuya niya ang nakikinig. Sabi ni Mama, kapag nagtanong si Ate Clara kung bakit kailangang ilipat ang titulo, sabihin mo lang na para ito sa preparasyon sa kinabukasan yung mag-asawa. Bolahin mo, lambingin mo, madaling lumambot ang puso nun. Isa pa, wala na siyang nanay. Ang tatay naman niya nasa probinsya at may sarili ng pamilya. Wala namang magtatanggol sa kanya. Huwag kang masyadong mabait, kuya. Nung pinakasalan mo siya, sinabi na ni Mama, buti na lang may sarili siyang bahay at maayos na trabaho dahil walang maitutulong ang pamilya niya sa atin. Kung hindi natin to pakikinabangan ngayon, sayang naman. Napapikit ako. Biglang pumreno ang bus sa susunod na istasyon. Napasubsob ako paharap, tumama ang balikat ko sa bakal na hawakan at kumirot ito ng husto. Ngunit ang sakit na iyon ay walang sinabi sa pakiramdam, na tila may sumasakal sa puso ko. Bumaba ang boses ni Teresa, na tila nagbabahagi ng isang napakasikretong plano. Tapos, yung pera pang naiwan ng nanay niya. Di ba halos 1 milyon yun? Subukan mong sabihin na gusto mong magtayo ng sariling furniture shop at kailangan mo ng puhunan. Sa sobrang pagmamahal sa'yo nun, siguradong ibibigay niya yung pera. Imbes na nakatenggalang sa bangko. Asawa mo na siya, kasal na siya sa pamilya natin, kaya ang pera niya ay pera na rin ng pamilya natin. Nag-echo ang tainga ko. Ang 1 milyong pisong iyon ay mula sa life insurance at huling ipon ng nanay ko. Kailanman ay hindi ko iyon ipinagmayabang kaninuman. Sinabi ko lang kay Miguel dahil naniniwala ako na ang mag-asawa ay hindi dapat naglilihiman. Naniwala ako sa kanya, isang paniniwalang umabot sa pagiging utu-utu. Naalala ko, 6 na buwan na ang nakararaan. Sinabi ni Miguel na may kaibigan siyang nag-aaya na magtayo ng pagawaan ng mga cabinet na kailangan ng 500,000 pesos na puhunan. Sabi niya, kung pwede ko raw kunin ang bahagi ng pera ng nanay ko, ang kikitain sa hinaharap ay para sa aming mag-asawa. Muntik na akong pumayag noon. Buti na lang nalaman ko kalaunan na ang kaibigan niyang iyon ay lubog sa utang, kung saan-saan kaya tumanggi ako. Nagalit sa akin si Miguel ng 1 linggo, umuuwi ng bahay na walang imik, at pagkatapos kumain ay dumidiretso sa kwarto. Sinisi ko pa ang sarili ko noon dahil masyado raw akong naging mabusisi at hindi sinuportahan ang asawa ko. Yun pala, simula pa lang noon, pera ko na ang target nila. Kuya, nakikinig ka ba? Ang boses ni Teresa ang humila sa akin pabalik sa realidad. Dumilat ako. Sa harap ko ay ang bintana ng bus na nasisinaga ng araw. Ang babaeng nakasalamin sa salamin ay may namumutlang mukha. Mapula ang mga mata ngunit hindi umiiyak. Nagsalita ako ng mahina. Ako to, Teresa. Tumahimik bigla ang kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas. Nanginginig na ang boses ni Teresa. Ate Clara? Bakit ikaw yan? Nasaan si Kuya Miguel? Aksidente kong nadala ang cellphone ng kuya mo. Narinig ko ang sarili kong boses na kakaiba ang pagiging kalmado. Na parang hindi ako ang nakarinig ng lahat ng iyon. Lahat ng sinabi mo. Narinig ko. Hindi, ate. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nagbibiro lang ako. Sanay na kami ni Mama na nagbibiroan ng ganyan. Huwag mong masamain. Nagbibiro? Napatawa ako pero ang lamig ng loob ko. Nagbibiro tungkol sa paglipat ng titulo ng bahay ng nanay ko? Nagbibiro tungkol sa pagkuha ng pera na iniwan ng patay ko ng ina? Nagbibiro tungkol sa pagiging ulila ko kaya madali niyo akong mauto at maplano? Grabe ka naman magsalita, ate. Wala akong ibig sabihin. Pamilya pa rin naman tayo. Pinutol ko ang sasabihin niya. Mula ngayon, iparating mo sa nanay mo at sa kuya mo ang mensaheng ito. Ang bahay sa Marikina ay personal kong ari-arian. Ni isang blok ng semento sa bahay na yon, walang kinalaman ng pamilya nyo. At ang perang iniwan ng nanay ko, karapatan kong itabi.
gamitin, ipasok sa bangko, o ibigay kahit kanino. Walang sino man sa inyo ang may karapatang magplano para sa akin. Nagsimulang tumaas ang boses ni Teresa. Ate Clara, huwag ka namang masyadong makasarili. 3 taon na kayong kasal ni Kuya. Manugang ka na sa pamilya namin. Ang bahay mo ay bahay din ni Kuya. Gusto lang ni Mama na mamuhay tayong magkakasama? Anong masama doon? Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Ang masama doon, kailanman ay hindi niyo ako tinuring na pamilya. Tinuring niyo lang akong isang bahay, isang passbook sa bangko, at isang babaeng walang nanay na madaling paikutin. Ate, hindi ko na ginustong makinig pa. Pinatay ko ang tawag. Biglang naging napakatahimik ng mundo sa paligid ko. Maingay pa rin ang bus, siksikan pa rin ang mga tao, at tumutunog pa rin ang speaker ng susunod na babaan. Ngunit sa isip ko, ang naririnig ko na lang ay ang boses ng aking ina noon. Ang bahay na ito ang magiging reserba mo. Niyakap ko ang bag ko sa aking dibdib, nakatayo ng walang kibo hanggang sa makarating ang bus, malapit sa kumpanya. Biglang nag-vibrate ng sunod-sunod ang cellphone sa kamay ko. Sa pagkakataong ito, numero ko na ang tumatawag. Siguradong napansin na ni Miguel na nagkapalit kami ng phone. Siguradong tumawag na rin si Teresa para sabihin sa kanya na buko na ang lahat ng plano nila. Tinitigan ko ang screen at hindi sinagot. Isang tawag, 2 tawag, hanggang sa sunod-sunod na pumasok ang mga text. Clara, sagutin mo ang phone. Nagsasalita lang ng kung ano-ano si Teresa. Huwag mo na lang pansinin. Pag uwi ko mamaya, ipapaliwanag ko lahat. Matagal kong pinagmasdan ang mga salitang iyon. Kung ako ito kahapon, baka naniwala pa ako. Baka sinabi ko sa sarili ko na sadyang taklesa lang si Teresa, na praktikal lang ang biyenan ko, at walang masamang intensyon si Miguel. Baka nilunok ko na lang ang bara sa lalamunan ko para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit ang ako ngayong umaga ay narinig mismo sa sarili kong mga tainga ang lahat. Kapag ang tiwala ay nagkalamat na, anumang paliwanag ay parang manipis na tape na idinikit sa basag na salamin. Bumaba ako ng bus at tumingala sa makintab na building ng aming kumpanya. Naghihintay pa sa akin ang mahalagang presentation. Kailangan ko pang magtrabaho. Kailangan kong maipasara ang kontrata. Hindi pwedeng gumuho ang buhay ko dahil lang sa isang pamilyang gahaman na nabunyag ang totoong kulay. Ngunit mula sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw sa akin. Mamayang gabi, pag-uwi ko sa kondo kung saan 3 taon kaming tumira ni Miguel, hindi na ako ang malambot, matiisin, at madaling malokong asawa gaya ng dati. Tatanungin ko siya ng isang tanong, pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil sa bahay na naiwan ng nanay ko? At anuman ang maging sagot niya, inihanda ko na ang aking sariling exit plan. Pumasok ako sa meeting room ng 8:20, malamig pa rin ang mga kamay ko, kahit hindi pa masyadong malakas ang aircon ng opisina. Sa screen ng laptop, nakabukas na ang presentation. Ang bawat linyang pinagpuyatan ko hanggang 1:00 ng madaling araw para i-edit ay tila lumalabo ngayon. Sa isip ko, hindi ang mga datos ng kliyente o ang budget plan ang umiikot, kundi ang paulit-ulit na boses ni Teresa. Wala na siyang nanay. Ang tatay naman niya nasa probinsya at may sarili ng pamilya. Wala namang magtatanggol sa kanya. Yun pala, sa paningin nila, ang pagkawala ng aking ina ay hindi isang bagay na dapat kaawaan. Isa itong butas na pwede nilang pagsamantalahan. Dumaan sa likod ko si Sir Mark, ang aming boss, at napahinto. Clara, okay ka lang ba? Namumutla ka. Nag-angat ako ng tingin at pinilit ngumiti. Opo, sir. Baka hindi lang po ako nakapag-almusal ng maayos. Okay lang po ako. Mamayang 2:00 ang dating ng mga kliyente. Ikaw ang in charge sa project na, to kaya gandahan mo ang energy ha. Napaka-importante ng account na, to opo alam ko po. Nang umalis siya, napatingin ulit ako sa cellphone ni Miguel. Umilaw ulit ang screen, panibagong text. Clara, pakinggan mo muna ako. Hindi nag-iisip si Teresa kapag nagsasalita. Huwag mo na patulan. Yung tungkol sa bahay, balak ko naman talagang pag-usapan natin yun. Hindi yun tulad ng iniisip mo. Pinagmasdan ko ang bawat salita. At bigla kong naalala ang napakaraming maliliit na detalyeng pilit kong binalewala noon. Naalala ko ang mga pagkakataong nagpaparinig ang biyenan ko na hindi maganda na masyadong maraming nakapangalan sa babae. Dapat nagtitiwala ang mag-asawa sa isa't isa para mas tumagal. Naalala ko noong tiningnan ni Miguel ang titulo ng lupa ko sa Marikina at ngumiti. Balang araw, pag nagkaanak tayo, ibenta natin to para makabili ng mas malaki.
Naalala ko ring noong bumisita si Teresa sa bahay ko, tumayo sa gitna ng sala, lumingalinga at nagsabing, "Ang swerte mo naman Ate Clara. Patay na nanay mo pero may naiwan pa ring bahay. Ako, siguradong walang magpapamana sa akin." Noon, inakala kong inosente lang siya at walang preno ang bibig. Ngayon, bawat salita nila ay lumalabas na parang mga tinik. Pinatay ko ang screen at pinilit ang sarili ko na mag-focus sa trabaho. Umabot ng halos 2 oras ang presentation. Nagsalita ako, sumagot ng mga tanong, nag-analyze, at ngumiti sa tamang oras. Parang hindi pinunit ang puso ko kaninang umaga. Nang tumango ang mga kliyente at sinabing gusto nilang magpatuloy sa mas malalim na diskusyon, palihim na pumalakpak ang buong kwarto. Tumingin sa akin si Sir Mark nang may pagmamalaki, pero pagod na pagod ang pakiramdam ko. Pagod na nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng lamesa. Paglabas ko ng meeting room, tumunog ang personal na cellphone ko na nasa loob ng bag. Si Bea, ang matalik kong kaibigan. Sinagot ko ang tawag. "Clara, nasaan ka? Anong nangyayari sa inyo?" Nagmamadali at puno ng galit ang boses ni Bea. "Kikita ko lang ang asawa mo, ang biyenan mo, at si Teresa sa isang coffee shop dito sa SM Mega Mall. Nasa likod lang nila ako nakaupo kaya dinig na dinig ko lahat. Clara, kailangan mong magising sa katotohanan. Hindi nila tinuturing na misunderstanding lang ang nangyari kanina. Parang nahulog ang puso ko. Anong sabi nila? Sabi ng biyenan mo kay Miguel, kailangan ka raw muna niyang lambingin. Kung ayaw mo raw pumayag na ilipat ang titulo ng bahay, gamitin niyang panakot ang annulment at hiwalayan. Sabi pa ng matanda, ang mga babaeng lagpas 30 na, patay na ang nanay at walang malakas na pamilya. Hinding-hindi raw maglalakas loob na makipaghiwalay sa asawa. Tapos si Teresa naman ang sabi, makasarili ka raw kung isosolo mo ang bahay mo. Sumandal ako sa pader ng hallway. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa likod ko. Nagpatuloy si Bea, naiiyak sa galit. Si Miguel, nakaupo lang doon, nakikinig, at hindi ka man lang pinagtanggol kahit isang salita. Wala, ni isa. Clara, napapikit ako. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagpaplano ng biyenan ko o ng hipag ko. Ang pinakamasakit ay ang lalaking tinawag kong asawa. Alam niya, narinig niya, at nanahimik siya. Gabi na nang makauwi ako sa kondo, halos 7:00 na. Bukas ang lahat ng ilaw sa sala. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na sina Miguel, ang biyenan ko, at si Teresa na nakaupo sa sofa. Sa mesa, may nakahandang hiwa ng mga prutas at 3 baso ng tubig na parang naghihintay sila sa isang negosasyon. Tumingin sa akin ang biyenan ko. May pilit ng ngiti. "Clara, nandito ka na pala anak. Halika, umupo ka rito. May gusto sana tayong pag-usapan ng maayos." Ibinaba ko ang bag ko sa isang silya. Hindi na nagpalit ng tsinelas at hindi na rin pumasok ng mas malalim sa loob ng bahay. "Wag na po tayong magpaligoy-ligoy, Mama. Gusto ko munang marinig ang sasabihin ni Miguel." Tumayo si Miguel. Iniiwas ang tingin. "Clara, yung nangyari kanina, misunderstanding lang yon. Bata pa si Teresa, kung ano-anong kalokohan ang sinasabi. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung ganun, sagutin mo ko. Sumagi ba sa isip mo na ipapanawagan sa akin na ilipat ko sa pangalan mo ang titulo ng bahay ko sa Marikina?" Bumagsak ang katahimikan sa buong kwarto. Matagal bago nakakagat-labing sumagot si Miguel. Naisip ko lang na, Venia, Venia, dahil mag-asawa na tayo, dapat lahat ng ari-arian nakapangalan sa ating dalawa para mas madali ang mga plano natin sa future. Napangiti ako ng mapakla. At paano naman yung ibebenta yung bahay para makabili ng bago sa Antipolo na pwedeng tirhan ni na Mama at Teresa para mas madali ang buhay nila? Namutla si Teresa. "Ate Clara, wag mo namang sabihin ng ganyan. May maliit na bata ako. Gusto ko ring maging stable ang buhay namin. Masama ba yun?" Hinarap ko siya. "Ang masama ay gusto mong maging stable ang buhay mo gamit ang bahay na pamana ng nanay ko." Hinampas ng biyenan ko ang mesa. "Sumusobra ka na ah. Kapag naging manugang ka na, dapat iniisip mo rin ang kapakanan ng pamilya ng asawa mo. Ang bahay na yun, nakatingga lang. Ano bang mawawala sa'yo kung tutulungan mo ang kapatid ng asawa mo?" Pinagmasdan ko ang babaeng tinawag kong Mama sa loob ng 3 taon at bigla ko siyang naramdamang estranghero hanggang sa puntong kinilabutan ako. Anong mawawala sa akin? Mawawala ang kaisa-isang pamana ng nanay ko. Mawawala ang nag-iisa kong reserba sa buhay.
Mawawala ang tiwala ko, at pati ang kasal na ito. Nagulat si Miguel. Clara, wag mong gawing panakot ang hiwalayan. Hinila ko ang maliit kong maleta mula sa gilid ng kwarto. Simula pa lang nung nasa opisina ako, buo na ang desisyon ko. Hindi ako nananakot. Aalis ako ngayong gabi. Bukas ng 9:00 ng umaga, magkita tayo sa barangay hall para pag-usapan ang paghihiwalay natin at ang mga papeles. Kung may natitira ka pang kabutihan, wag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Parang nanigas ang lahat ng hilahin ko ang maleta ko sa gitna ng sala. Hinarang ako ni Miguel. Pinababa niya ang boses niya. Pilit na nagpapakakalmado pero bakas sa mata niya ang takot. Clara, wag mo nang palakihin to. Pag-usapan natin to ng tayong dalawa lang. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa handle ng maleta ko, ang mismong kamay na humawak sa kamay ko sa araw ng aming kasal, na nangakong poprotektahan ako habang buhay. Ngayon, ang kamay ding ito ang pilit na pumipigil sa akin, hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil takot siyang dalhin ko ang bahay at pera na hindi pa nila nakukuha. Bitawan mo. Clara, sabi ko, bitawan mo. Biglang tumayo ang biyenan ko. Mas matalim na ang boses niya kaysa kanina. Aalis ka talaga? Gabi na, hihilahin mo yung maleta mo palabas ng kondo? Saan mo ilalagay ang mukha ng pamilyang to kapag nakita ka ng mga kapitbahay? Humarap ako sa kanya at nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Nasira na ang mukha ng pamilyang to nung umupo kayo ni Teresa sa Mega Mall at nagplano kung paano nakawin ang bahay ko. Hindi nung hinila ko ang maleta ko palabas. Namula si Teresa, dinuro ako, "Huwag kang ngang manumbat. Ilang taon nang walang nakatira sa bahay na yon. Kung ibebenta yon at makakatulong sa buong pamilya, bakit hindi? Hipag ka namin, ganyan ka ba kadamot sa bawat sentimo?" Tinitigan ko siya at marahang nagsalita. "Teresa, may asawa ka? May anak ka? Kung gusto mong bumili ng bahay, magsikap kayo ng asawa mo. Huwag mong pilitin ang ibang babae na magbayad para sa stability ng pamilya mo." Nabulunan si Teresa. Hinila ako ni Miguel sa kwarto. Bahagyang isinara ang pinto. Tila umaasang kapag naihiwalay niya ako kina Mama at Teresa, mas madali niya akong makukumbinsi. "Sorry na, aaminin ko na sumobra sina Mama at Teresa. Pero kailanman ay hindi kita gustong pilitin. Naisip ko lang talaga na kung nakapangalan sa ating dalawa ang bahay, mas magiging matibay ang pagsasama natin." Napatawa ako. Magiging matibay ang pagsasama natin sa pamamagitan ng pagkuha sa personal kong ari-arian at gawin itong conjugal? Mag-asawa tayo. Bakit ba laging sayo at sa akin ang iniisip mo? Sa loob ng 3 taon, naging masama ba ako sayo? Inilibot ko ang paningin ko sa kwarto, kung saan ako mismo ang pumili ng mga kurtina, ng bedsheet, ng mga lampshade. Ang lugar na ito ay minsan kong itinuring na pugad na pilit kong binuo. Pero yun pala, sa bahay na ito, ako lang ang nagpakatotoo. Mabait ka lang kapag masunurin ako. Malambing ka lang kapag alam kong magparaya. Mahal mo lang ako kapag hindi ko sinasalungat ang interes ng pamilya mo. Hindi yan pagmamahal, Miguel. Ganyan ang pag-aalaga sa isang hayop na pinapataba bago katayin. Namutla si Miguel. Ang bigat naman ng sinasabi mo. Mas mabigat ang sabihin niyo na wala na akong nanay kaya wala nang magtatanggol sa akin. Tumahimik siya. Ang mismong katahimikan na iyon ang pinakamalinaw na sagot. Hinila ko ang maleta ko papunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, wala nang sumubok na harangin ako. Bago ako lumabas, lumingon ako sa kanilang tatlo sa huling pagkakataon. "Bukas ng 9:00, hihintayin kita sa lupon ng barangay para magsimula sa mga papeles ng annulment at paghihiwalay ng ari-arian. Kapag hindi ka dumating, abogado ko na ang kakausap sa inyo." Ngumisi ang biyenan ko. Hiwalay kung hiwalay, pero ang mga ari-arian kailangang hatian ng malinaw. "Huwag mong isipin na makukuha mo lahat ng ganoon kadali." Tumango ako. Tama. Kailangang hatian ng malinaw. Kung ano ang sa akin, walang pwedeng kumuha. At kung ano ang sa pamilya nyo, wala akong kukunin kahit piso. Pumasok ako sa elevator, at nang sumara ang pinto, doon lang bumagsak ang mga luha ko. Hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil naaawa ako sa sarili ko sa nakalipas na 3 taon na pilit kong pinaniwala ang sarili ko na may pamilya ako. Sa isang pamilyang hindi naman ako kailanman tinuring na kapamilya. Nang gabing iyon, dumiretso ako sa kondo ni Bea. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ako at agad niya akong niyakap. "Okay lang yan. Mabuti at nakalabas ka na sa bahay na yon."
Napasubsob ako sa balikat ng kaibigan ko, at sa unang pagkakataon, umiyak ako ng malakas. Nagluto si Bea ng mainit na lugaw. Pinilit kong kumain, kahit parang nakabara sa lalamunan ko ang bawat subo. Sa tabi ko, walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Miguel, ang biyenan ko, at sunod-sunod ang mga text ng panunumbat ni Teresa. Pinatay ko ang cellphone at itinaob ito sa mesa. Tiningnan ako ni Bea. Bukas, sasamahan kita. Pinunasan ko ang mga luha ko. Sige, sa pagkakataong ito, hindi na ako pupunta ng mag-isa. Kinabukasan, nagising ako ng alas 6 ng umaga kahit halos hindi ako nakatulog buong gabi. Ang manipis na liwanag mula sa bintana ng kondo ni Bea ay tumama sa maleta ko sa gilid. Nagbigay sa akin ng pakiramdam na ang buong buhay ko ay na-empake na sa loob ng iilang damit. Ipinagtimpla ako ni Bea ng kape at inilapag sa harap ko. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang sa harap ko. Pero mamaya, pagkaharap mo sila, kailangan mong maging matatag. Tumango ako. Matatag. Kailangan kong maging matatag. Kapag lumambot ako kahit isang beses pa, ang ipinamana ng nanay ko ay pagpipiestahan ng buong pamilya nila. Alas 9:30, nasa barangay hall na kami ni Bea. Nakatayo na si Miguel sa labas, at kasama niya, hindi lang ang biyenan ko, kundi pati si Teresa. Tiningnan nila ako na parang isang makasalanang nagbabalik para husgahan. Naunang lumapit ang biyenan ko, mas matamis ang boses niya kaysa kagabi. Clara anak, naiintindihan ko na nagagalit ka. Pero ang pag-aasawa hindi basta-bastang itinatapon. Umuwi na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Tiningnan ko siya ng kalmado at sumagot. Nandito po ako para asikasuhin ang kasunduan sa barangay bago tayo pumunta sa korte, hindi para kumain ng sinigang. Nanigas ang ngiti sa mukha niya. Sumingit agad si Teresa. Masyado ka nang nag-iinarte. Hindi nakatulog si kuya buong gabi. Ang pula-pula ng mata. Hanggang kailan mo ba siya gustong pahirapan? Nakahalukip-kip si Bea at malamig na ngumiti. Nung nag-uusap kayong buong pamilya kung paano nakawin ang bahay ng kaibigan ko, bakit walang natakot na baka hindi siya makatulog? Nandilat si Teresa. Problema ito ng pamilya namin. Bakit ka nakikialam? Humakbang si Bea paharap, kaibigan ko si Clara, at pakikialaman ko kung anong nangyayari sa kanya. Kumunot ang noo ni Miguel, hinila niya si Teresa sa likod niya at humarap sa akin. Clara, pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Hindi na kailangan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na rito. Huminga siya ng malalim, mas malambot na ang boses. Sorry, alam kong mali ako, kasi hindi ko pinigilan sina Mama at Teresa. Pero hindi ko ginusto na mawala ka. Kaya pa nating ayusin. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Mukha nga siyang pagod, at mapula nga ang mata niya, pero sa puso ko, wala na akong maramdamang kahit anong kilig o awa. Yun pala, kapag nasaktan ka na ng isang tao ng sagad sa buto, nawawalan na ng bigat ang mga luha nila. Kung gusto mong ayusin, pumirma ka sa kasunduang ito na hindi mo hahabulin ang mga ari-arian ko para makapagsimula tayo sa annulment. Yan na lang ang pinakamaayos na pwede mong gawin para sa akin. Nag-iba agad ang timpla ng mukha ng biyenan ko. Pipirma kung pipirma, pero dapat malinaw ang hatian. 3 taon kang tumira sa bahay ng asawa mo. Kumain ka ng pagkain namin, gumamit ng gamit namin. Ang bahay na yan sa Marikina, kahit nakapangalan sa'yo, conjugal property yan dahil mag-asawa na kayo, kailangang hatiin. Napatawa ako. Mali po kayo, Mama. Ang bahay na yon ay binili ng nanay ko bago pa kami ikasal. Nakapangalan sa akin ang titulo, fully paid bago pa ang araw ng kasal natin. Hindi po kumikampi ang batas sa mga gahaman, Mama. Nabulunan ng matanda at lumingon kay Miguel. Naririnig mo ba ang sinasabi niya sa nanay mo? Tiningnan ako ni Miguel. At biglang nanlamig ang mga mata niya. Kung magmamatigas ka ng ganyan, hindi ako pipirma. Kung gusto mo talagang makipaghiwalay, magkita na lang tayo sa korte. Pero sinasabi ko sa'yo, may karapatan akong humingi ng bahagi sa bahay na yan. At ang perang tinatago mo mula sa pamana ng nanay mo, ipapaungkat ko yan. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa wakas, lumabas din ang totoo niyang kulay. Nawala na ang maskara ng nasasaktang asawa, nawala na ang mga salitang sorry, at ang natira na lang ay pagkalkula. Tumango ako. Sige, magkita tayo sa korte. Hinawakan ni Bea ang kamay ko at hinila ako palayo sa barangay hall. Sa likod namin,
Patuloy na sumisigaw ang biyenan ko pero hindi na ako lumingon. Ang hangin ng umaga ay tumama sa mukha ko. Malamig, ngunit nagpapagising. Alam kong hindi magiging madali ang daang tatahakin ko. Pero kahit paano, mula sa araw na ito, wala na akong ilusyon na kapag nagtiis ako ay magiging buo ang pamilya. May mga taong kapag pinagbigyan mo, lalo silang aabuso. At kapag minahal mo, lalo ka nilang aapakan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng law firm na nirekomenda ni Bea. Hello, gusto ko pong humingi ng legal advice tungkol sa annulment at paghihiwalay ng ari-arian na binili bago ikasal, para Fernal Property. Hindi na nanginginig ang boses ko. Ang opisina ni Atur Santos ay nasa ika-6 na palapag ng isang lumang building sa Ortigas. Wala pang 10 minuto kaming naghihintay ni Bea nang lumabas ang isang babaeng nasa 40 anyos. Nakaputing polo shirt siya, nakapusod ang buhok, at napakakalmado ng mga mata. Ako si Ati Santos. Ikaw ba si Clara? Tumayo ako at tumango. Opo, gusto ko po sanang ipawalang bisa ang kasal namin, pero ayaw pumayag ng asawa ko. Hinihingi rin niya ang kalahati ng bahay na binili ng nanay ko para sa akin bago pa kami ikasal. Pinapasok kami ni Ati Santos sa kanyang opisina. Nakinihig siya habang kinukwento ko ang lahat, mula sa pagkakapalit ng cellphone, ang tawag ni Teresa, hanggang sa pagbaliktad ni Miguel sa barangay hall. Habang nagkukwento ako, hindi siya sumingit, nagsusulat lang siya ng mabilis sa kanyang notepad. Nang matapos ako, tinanong niya, "Yung bahay sa Marikina, nakapangalan sa'yo bago pa kayo ikasal, tama ba?" "Opo, binayaran ng buo ng nanay ko, may deed of sale, titulo, TCT, at bank statements ng pag-transfer ng pera. At yung 1 milyong pisong iniwan ng nanay mo? May mga papeles po galing sa insurance at extrajudicial settlement of estate. Nakapangalan sa akin ang passbook at hindi ko pa po ito nagagalaw." Tumango si Ati Santos. "Kung gayon, kailangan mong itagong mabuti ang lahat ng dokumentong iyan. Sa ilalim ng batas natin, kung ang ari-arian ay nakuha bago ikasal at fully paid mula sa sariling pera o pamana, exclusive, para-fernal property, hindi ito kasali sa absolute community of property. Ang perang namana mo rin ay hindi conjugal property, maliban na lang kung pinaghalo mo ito sa conjugal fund ng hindi malinaw." Napabuntong hininga ako. Parang may isang malaking bato na naalis sa dibdib ko. Agad na nagtanong si Bea, "Paano po kung sadya nilang patagalin ang kaso sa korte, attorney?" "Maaari nilang patagalin ang proseso ng annulment o legal separation. Kapag hindi pumayag ang isa, mas mahirap ang proseso ng paghihiwalay. Pero kung mapapatunayan nating may psychological incapacity o malubhang problema na sumisira sa kasal, diringgin ito ng korte. Ang mas mahalaga, Clara, ay kailangan mong maging kalmado. Huwag kang pipirma sa anumang dokumento, huwag kang magpapadala ng pera sa kanila, at huwag kang papayag sa anumang verbal na kasunduan." Dahan-dahan akong tumango. "Naiintindihan ko po." Tumingin ng diretso sa akin si Ate Santos. "Ang pinakamahirap dito ay hindi ang aspetong legal. Ang pinakamahirap ay ang emosyon. Kapag nakita nilang hindi ka nila kayang pilitin, babalik sila para magmakaawa, manakot, magpaawa, o kaya'y gagamitin ang salitang pamilya para palambutin ang puso mo. Kailangan mong tandaan kung bakit ka umalis sa bahay na iyon." Naluha ako sa sinabi niya. Naalala ko ang nanay ko. Naalala ko ang maliit na kusina kung saan siya nagluluto ng sinigang. Inuubo siya ngunit nakangiting sinasabi sa akin na kahit mag-asawa ako balang araw, kailangan kong magkaroon ng sarili kong lugar. Paglabas sa opisina ng abogado, dumiretso ako sa bahay sa Marikina. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta rito. Ang kahoy na pinto ay may manipis na alikabok. Pero nang buksan ko ito, agad na pumasok ang pamilyar na amoy. Amoy ng nanay ko, amoy ng mga araw, na may inuuwian pa ako na hindi ko kailangang magpaliwanag kahit kanino. Nakatayo ako sa gitna ng walang kaalaman lamang sala at umiyak. Nag-vibrate ang cellphone ko, si Miguel, tumatawag mula sa isang unknown number. Sinagot ko ang tawag. Pero ni-record ko ito gaya ng bilin ng abogado ko. "Clara, nasaan ka? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Nag-isip na ako. Kung gusto mo talagang maghiwalay, papayag ako. Pero kailangan mong ibenta ang bahay sa Marikina at bigyan ako ng kalahati. 3 taon akong nagsama sa'yo, hindi pwedeng aalis akong walang dala. Napapikit ako, nanigas ang buong katawan ko sa lamig. "Nakikipagtawaran ka sa kasal na to? Hinihingi ko lang ang patas."
ang patas ay huwag mong pakialaman ang perang naiwan ng nanay ko. Tahimik si Miguel ng ilang segundo bago nagsalita ng may pagbabanta. Kung magmamatigas ka, hindi na rin ako magtitimpi. Tiningnan ko ang litrato ng nanay ko sa maliit na mesa malapit sa bintana at kalmadong sumagot, simula nung pinlano mong kuhanin ang bahay ko, wala nang natirang pagtitimpi sa pagitan natin. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay sa Marikina. Pinunasan ko ang maliit na altar ng nanay ko at pinalitan ang lumang florera ng ilang sariwang bulaklak na binili ko sa palengke. Ang tahimik ng maliit na bahay, naririnig ko ang ugong ng mga tricycle sa labas at ang sarili kong paghinga. Kakaiba dahil sa lugar na ito na walang Miguel, walang biyenan, walang mga patagong parinig, mas nakaramdam ako ng kaligtasan kaysa sa sarili kong tahanan sa loob ng 3 taon. Binuksan ko ang lumang cabinet na kahoy at kinuha ang lata kung saan itinago ng nanay ko ang mga dokumento. Nandoon ang titulo, TCT, Deed of Absolute Sale, resibo ng pagbabayad, at ang mga bank book, pati ang ilang lumang litrato naming mag-ina. Pinikturan ko ang bawat pahina at naisave sa cellphone ko. Ipinadala ko ang isang kopya kay Ati Santos at isang kopya kay Bea. Hindi ko nahahayaang maging pabaya ulit ako. Pasado 9:00 ng gabi, nang tumunog ang doorbell. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Miguel sa labas at nasa likod niya ang nanay niya at si Teresa. Masyadong mabilis ang pag-alam nila kung nasaan ako. Hindi ko agad binuksan ang pinto. In-on ko muna ang voice recorder sa cellphone ko bago ko tinanggal ang lock. Anong ginagawa niyo rito? Sinilip ni Miguel ang loob ng bahay. Sinusuri ang sala na parang nagmamarka ng isang ibebentang gamit. Gusto ko lang makipag-usap ng maayos. Sumingit ang biyenan ko. Maliit lang naman ang bahay na to. Swerte na akong mabenta ng maganda. Bakit mo pa ipinagdadamot? Papahirapan mo pa ang sarili mo. Malamig kong sinagot. Bahay ko to. Makakaalis na kayo. Ngumisi si Teresa. Ang tapang mo naman ate. Si Kuya Miguel ang asawa mo. Masama bang pumasok ang asawa sa bahay ng asawa niya? Tiningnan ko si Miguel. Iniisip niya ring sigurong may karapatan siyang pumasok dito. Tumahimik siya sandali at sinabing, kahit paano, may karapatan akong malaman kung nasaan ang mga ari-arian ng asawa ko. Clara, wag mo nang pahirapan to. Pumayag ka lang na ibenta ang bahay na to. Pipirma na ako sa hiwalayan. Hihingi lang ako ng 1.5 million pesos. Sa'yo na yung matitira. Narinig ko iyon at nanlamig ang buong katawan ko. 1.5 million. Sinabi niya ng napakagaan na parang utang ko sa kanya ang halagang iyon. Hihingi ka ng 1.5 million. Saan mo nakuha yan? Dahil 3 taon kitang naging asawa. Napatawa ako pero namumula na ang mga mata ko. 3 taon kang naging asawa at binigyan mo ng presyo ang sarili mo gamit ang bahay ng nanay ko? Napasigaw ang biyenan ko. Huwag ka ng maraming salita. Kung ayaw mo, magkita na lang tayo sa korte. Pero sinasabi ko sa'yo, kapag lumaki to, ikaw ang masisira. Kapag hiwalay na babae ka tapos kinasuhan ka pa ng pamilya ng asawa mo sa agawan ng yaman, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Tinitigan ko siya ng matagal. Dati, kapag nagtaas lang siya ng boses, tatahimik na ako at yuyuko. Pero ngayon, nakaramdam lang ako ng awa sa kaisipan niyang ginagamit ang kasal bilang kulungan para sa mga babae. Hindi ko kailangan ng kahit sinong magkakagusto sa akin. Kailangan ko lang mamuhay ng tahimik kasama ang mga bagay na sa akin. Bumaba ang boses ni Miguel. Clara, wag mo kong pilitin na gumawa ng masama. Itinaas ko ang cellphone ko. Simula nung binuksan ko ang pinto, naka-record na lahat ng sinasabi niyo. Kung patuloy niyo akong pupuntahan dito para manakot at mang-extort, ibibigay ko to sa abogado ko. Natigilan silang tatlo. Namutla si Teresa, nakitang-kita sa mukha niya. May sasabihin pa sana ang biyenan ko, pero hinila na siya ni Miguel paalis. Bago siya umalis, tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay may halong galit at tila sa isang estranghero. Nagbago ka na talaga. Isinara ko ang pinto, sumandal sa malamig na kahoy. Bumagsak ang mga luha ko, pero mahinang nakangiti ang mga labi ko. Hindi ako nagbago, kundi sa wakas, naging ang babaeng matagal nang pinangarap ng nanay ko, marunong magmahal, pero hindi hinahayaang tapak-tapakan ng iba. Kinabukasan, ipinadala ko ang buong recording kay Ati Santos. Nang mapakinggan niya, nag-text lang siya ng maikli. Very good. Mula ngayon, lahat ng tawag, pagkikita,
at text na may kinalaman sa ari-arian at hiwalayan dapat nakasave. Pinagmasdan ko ang text niyang iyon ng matagal. Dati, inakala ko na kapag mag-asawa na, hindi dapat nagkukwentahan, hindi dapat naghihinala. Ngunit nang pagtaksilan ako ng taong pinakapinagkakatiwalaan ko, na-realize ko na ang kabutihan, kung maling tao ang nakatanggap, ay magiging mismong lubid na magagapos sa sarili mo. Nag-file ako ng 2 araw na leave para tapusin lahat ng papeles. Ang deed of sale, titulo, bank statements ng nanay ko, extrajudicial settlement, passbook. Lahat iyon ay pinakserox ko ng ilang beses at inilagay sa kani-kanilang folder. Bawat piraso ng papel ay parang isang bloke ng sementong naiwan ng nanay ko para ipantayo sa pader na magpoprotekta sa akin. Kinahapunan, bumalik ako sa kondo na tinirhan namin ni Miguel para kunin ang mga natitirang gamit ko. Sa pagkakataong ito, kasama ko si Bea. Hindi ko gustong magpakita ng kahinaan, pero hindi ko rin gustong mag-isa sa pagharap sa mga taong pwedeng mag-iba ng kulay anumang oras. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na ang magulong sala. Ang mga damit ni Miguel ay nakakalat sa sofa, may mga tirang pagkain sa mesa, at ang sahig ay may manipis na alikabok. Ilang araw pa lang akong nawawala, bumalik na ang bahay sa dati nitong anyo. Isang lugar na noon ay ginamit ko ang buong lakas ko para lang pagtakpan ang kawalang responsibilidad ng ibang tao. Lumabas si Miguel mula sa kwarto, mukhang pagod. Clara, hindi ka na ba talaga babalik? Hindi ko siya tiningnan. Binuksan ko lang ang cabinet para kunin ang ilang folder at mga gamit na regalo ng nanay ko. Bumalik ako para kunin ang gamit ko. Humara siya sa pinto ng kwarto. Kinausap ko na si Mama. Mula ngayon hindi na nila babanggitin ang bahay mo. Umuwi ka na. Magsimula ulit tayo. Nagsalita si Bea ng malamig sa tabi ko. Magsimula ulit para next time mas patago nyo na siyang nanakawan? Nairita si Miguel kay Bea. Problema naming mag-asawa to. Pinutol ko siya. Hindi na ito problema ng mag-asawa. Mula ngayon, lahat ng pag-uusap natin ay dadaan sa abogado. Nangitim ang mukha niya. Ganyan ka na ba talaga kawalang puso? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ang pagiging walang puso ay ang pag-upo mo habang nakikinig sa nanay at kapatid mong nagpaplano kung paano nakawin ang bahay ko nang hindi mo sila pinipigilan. Nililigtas ko lang ang sarili ko. Sakto namang bumukas ang pinto mula sa labas at pumasok ang biyenan ko. Nang makita si Bea, kumunot ang noo niya. Nagdala ka na naman ng kaibigan mo para gumawa ng gulo sa bahay ko. Kalmado kong sinara ang zipper ng bag ko. Nakuha ko na ang mga gamit ko. Mula ngayong araw, hindi na ako babalik dito ng walang paalam. Kung may kailangan pa akong kunin, magte-text na lang ako. Ngumisi ang matanda. Nagmamagaling ka dahil may abogado ka. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi sigurado na mananalo ka sa korte. Ang babae kapag nag-asawa, dapat iniisip din ang parte ng asawa niya. Tiningnan ko siya, at mahinang sumagot. Hayaan na po natin ang korte ang magdesisyon. Hindi nyo na kailangang magdesisyon para sa batas. Hinila ko ang bag ko at dumiretso palabas. Sa likod ko, tinawag ako ni Miguel pero hindi ako lumingon. Pagbaba ko sa ground floor ng kondo, nag-text si Ati, Santos. Tapos na ang draft ng petisyon. Bukas, pumunta ka rito para pumirma at ma-file na natin. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang totoong laban ay ngayon palang magsisimula. Kinabukasan, pumunta ako sa law firm ni Ati, Santos para pumirma sa petition for annulment and separation of property. Nang ilapat ko ang ballpen sa papel, medyo natigilan ang kamay ko. Hindi dahil nanghihinayang ako kay Miguel, kundi dahil nanghihinayang ako sa 3 taon ng kabataan ko na ibinigay ko sa maling tao. Tiningnan ako ni Ati. Ati, Santos, malumanay ang boses. Gusto mo pa bang pag-isipan? Umiling ako. Hindi po. Gusto ko na lang itong tapusin ng tama, malinis, at walang makukuha sa akin na galing sa nanay ko. Tumango siya at itinago ang folder. Kung gayon, mula ngayon, limitahan mo ang pakikipagkita sa kanila. Kapag tumawag sila, i-record mo. Kapag nag-text, i-save mo. Kapag pinuntahan ka para takutin, sabihin mo agad sa akin. Paglabas ko ng law firm, nakakasilaw ang araw ng tanghali sa Ortigas. Pero nakakagulat na ang pakiramdam ko ay hindi na kasing dilim ng mga nakaraang araw. Tumawag ako kay Sir Mark para sabihing papasok na ako. Sabi niya, asikasuhin mo ang personal mong buhay, pero kapag kaya mo nang bumalik,
kailangan ka pa rin ng team. Ang mga salitang iyon ang nagpaalala sa akin na may halaga pa rin ako bukod sa pagiging asawa at manugang. Hindi ako isang babaeng iniwan sa tabi ng kalsada ng buhay. May trabaho ako, may kakayahan, may mga kaibigan, may bahay na pamana ang nanay ko, at may karapatan akong magdesisyon para sa sarili ko. Nang hapong iyon, dumaan ako sa grocery para bumili ng mga gamit at bumalik sa Marikina. Plano kong maglinis para pansamantalang tumira rito. Pero pagdating ko pa lang sa kanto ng subdivision, nakita ko na si Teresa na nakatayo sa harap ng gate, hawak ang cellphone at salubong ang kilay. Nang makita niya ako, agad siyang sumugod. Ate Clara, sumusobra ka na talaga. Totoo bang nag-file ka sa korte? Umatras ako ng kalahating hakbang at in-on ang voice recorder. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Ginagawa mo to para itulak sa bangin si kuya. Hindi siya makakain at makatulog. Si mama tumaas ang blood pressure, tapos ikaw andito at nagpapakasaya, hawak ang bahay at pera. Wala ka na bang konsensya? Tinitigan ko siya. Ang konsensya ko ay hindi ginagamit para pakainin ang kasakiman ng pamilya niyo. Namula ang mukha ni Teresa. Huwag kang mag-angas dahil lang may abogado ka. Sa korte, titingnan pa rin nila ang naitulong ni kuya. 3 taon siyang naging asawa mo. May karapatan siya. Ang karapatan bilang asawa ay walang katumbas na karapatang nakawin ang personal na ari-arian ng asawa niya. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Teresa at ibinaba ang boses. Kung pumayag ka lang na ibenta yung bahay at bigyan ng konti si kuya, sana tahimik na tayo. Kung magmamatigas ka, wag mo kaming sisihin kapag ipinagkalat namin sa labas kung gaano ka kasakim at walang utang na loob. Lumingalinga ako at nakita kong nakatingin na ang ilang mga kapitbahay. Dati, takot na takot ako sa tsismis. Pero ngayon, hindi na. Nagsalita ako. Dinidiin ang bawat salita. Ipagkalat mo lang. Ipagkakalat ko rin kung bakit ako nakikipaghiwalay. Dahil ang pamilya ng asawa ko ay nagplanong nakawin ang bahay na binili ng nanay ko bago pa man ako ikasal. At pinilit akong ibenta ang bahay ko para ibuhay sa kapatid ng asawa ko. May recording ako, may text, may witness. Kung gusto mo ng iskandalo, sige, lalabanan kita hanggang dulo. Natahimik si Teresa. Tiningnan niya ang cellphone na hawak ko at biglang nag-iba ang mukha niya. Sakto namang tumakbo si Miguel mula sa kanto at hinila ang kapatid niya. Teresa, umuwi na tayo. Nag-inarte si Teresa. Kinakampihan mo pa yung babaeng yan. Hindi sumagot si Miguel. Tiningnan lang niya ako. Sa mga mata niya, may galit, may kawalang lakas, at may kaunting takot. Naintindihan ko na, mula sa sandaling nalaman nilang hindi na ako mananahimik, nawala na sa mga kamay nila ang laro. Nang gabing iyon, nag-text si Ati, Santos na tinanggap na ng korte ang petisyon. Paulit-ulit kong binasa ang mensaheng iyon at inilapag ang cellphone sa tapat ng altar ng nanay ko. Ma, mapoprotektahan ko ang bahay na to. Sa labas ng bintana, sunod-sunod na bumukas ang mga ilaw sa kalye. Alam kong marami pang bagyo sa unahan, pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ko na hindi na ako nakatayo sa likod ni Numan. Nakatayo na ako sa sarili kong mga paa. Paglipas ng 3 araw, natanggap ko ang subpoena para sa unang hearing. Ang manipis na papel sa ibabaw ng mesa ay parang isang mabigat na bato. Binasa ko ng paulit-ulit ang pangalan ko at pangalan ni Miguel. May mga paghihiwalay na hindi nagtatapos sa simpleng yakap, kundi kailangang dumaan sa mga papeles, pirma, selyo, at mga malamig at nakakasakit na testimonya. Napapangingig ang kamay ni Bea habang nagtitimpla ng kape. Natatakot ka ba? Umiling ako. Hindi. Natatawa lang ako. Nung nagpakasal tayo, nakaputi akong gown, nagtaas ng baso ang 2 pamilya, at bumati. Ngayon, para makaalis, kailangan ko pang patunayan na sapat na ang sakit na naranasan ko. Tahimik lang si Bea sandali tapos nagsalita. Pero ngayon, hindi mo na kailangang patunayan na dapat kanilang mahalin. Kailangan mo na lang patunayan kung ano ang sayo. Ngumiti ako ng mapakla. Tama. Masyado akong maraming sinayang na taon sa pag-asang mamahalin ako ng pamilya ng asawa ko. Ngayon, hindi ko na yun kailangan. Ginanap ang unang hearing sa isang maliit na kwarto sa family court. Kasama ko si Ati. Santos. Dumating si Miguel kasama ang isang lalaking naka-gray na barong. Malamang ang abogado niya. Nakasunod din ang biyenan ko at si Teresa, pero sa labas lang sila ng hallway pinayagang maghintay. Nang makita ako ng biyenan ko, binigyan niya ako ng isang tingin na singtalim ng kutsilyo.
Tingnan mo nga naman, nagdala pa ng abogado para takutin ang pamilya natin. Narinig ko iyon, pero hindi ako sumagot. Bumulong lang si Ati Santos. Maging kalmado ka lang. Sa loob ng kwarto, tinanong kami ng hukom kung sigurado ba kaming gusto naming maghiwalay. Sumagot ako agad, opo, gusto ko nang makipaghiwalay. Tumingin sa akin si Miguel, malalim ang boses. Hindi ako pumapayag. Mahal ko pa ang asawa ko, sadyang nasulsulan lang siya ng mga kaibigan niya, kaya nagka-misunderstanding kami ng pamilya ko. Nilingon ko siya. Hanggang sa mga oras na ito, nagagawa niya pa ring magsinungaling ng ganyan kakalmado. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita ang kopya ng mga text sa korte. Ito po ang recording kung saan hinihingan niya ako ng 1.5 million pesos kapalit ng pagpayag sa hiwalayan mula sa bahay ng nanay ko. Ito po ang mga text ng kapatid niya na nagbabantang sisirain ang pangalan ko kung hindi ako magbabahagi ng ari-arian. Ito ang mga papeles na nagpapatunay na ang bahay na ito ay binili ng sariling ina ko bago pa man kami ikasal. Mabilis na nagsalita ang abogado ni Miguel. Your Honor, ang kliyente ko ay humihingi lamang ng konsiderasyon sa kanyang spiritual and emotional contribution sa kasal, pag-aalaga at pagsasama nila. Hindi ito pwedeng tawaging pagnanakaw. Kalmadong sumagot si Atini Santos. Ang emotional contribution ay hindi sapat na dahilan sa ilalim ng ating batas para hatian ang isang exclusive o paraphernal property na binili at binayaran ng buo bago pa man ang kasal. Lalo na nang mapatunayan sa bank statements na karamihan sa mga gastusin sa bahay sa loob ng 3 taon ay nanggaling lahat sa bulsa ng aking kliyente. Ibinaba niya ang makapal na bank statement sa mesa. Nakita kong napayuko si Miguel at ang nanay niya na nakadungaw mula sa pintuan sa likod ay biglang nawalan ng angas. Your Honor, nagsalita ako. Tumayo ako. Bahagyang magkahawak ang mga kamay ko sa tapat ng tiyan ko. Dati, ginusto kong isalba ang kasal na ito. Nagtiis ako sa pangingialam ng biyenan ko, sa pag-utang ng hipag ko, sa pagpapadala ng asawa ko ng halos buong sweldo niya sa nanay niya nang walang paalam sa akin. Pero nung narinig ko mula mismo sa bibig ng kapatid niya ang plano nilang ilipat sa pangalan nila ang bahay ko at ibenta ito para sa interes ng pamilya nila, nawala na lahat ng tiwala ko. Wala akong hinihingi na kahit ano mula sa kanila. Hinihiling ko lang po na manatili sa akin kung ano ang talagang sa akin. Tumahimik ang buong kwarto. Ibinigay ko ang recording kay Ati Santos para iparinig. Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Miguel na humihingi ng 1.5 million, namutla siya. Si Teresa sa labas ay napayuko, at ang biyenan ko ay napakagatlabi habang panay ang ikot ng mata. Tinanong ng judge si Miguel, ano ang masasabi ng respondent sa recording na ito? Nauutal na sumagot si Miguel. Nabigla lang po ako noong panahong iyon kaya ko nasabi iyon, hindi ko po intensyong mang-angkin. Tiningnan ko siya. Isang taong kayang gamitin ang pagkabigla para pagtakpan ang kasakiman niya. Pero hindi niya pwedeng utusan ng iba. Nakalimutan ang totoo. Nagpa siya ang korte na humingi ng dagdag na ebidensya at nag-set ng petsa para sa susunod na hearing. Paglabas ng kwarto, medyo nanginginig pa ang tuhod ko, pero ang gaan-gaan ng dibdib ko. Sa wakas, narinig din ng batas ang totoo. Naghihintay si Bea sa gate ng RTC at inabutan ako ng mainit na tsaa. Kamusta? Kinuha ko ito at ngumiti ng pagod. Hindi pa tapos, pero hindi na ako natatakot. Makalipas ang unang hearing, nanahimik ang pamilya ni Miguel ng halos 1 linggo. Ang katahimikang ito ay hindi nakapagpapanatag sa akin. Bagkus, mas lalo pa akong naging alerto. Alam kong hindi sila ang klase ng tao na madaling sumuko, lalo na kung hindi pa nila nakukuha ang gusto nila. At tama nga ako. Noong Lunes ng umaga, pagdating ko sa Makati, tumawag ang receptionist sa baba na may naghahanap daw sa aking kapamilya. Pagbaba ko sa lobby, nakita ko ang biyenan ko na nakatayo doon. May bitbit na supot ng mga prutas. Pilit na ginagawang maamo ang mukha niya. Clara anak, gusto sana kitang makausap kahit sandali. Luminga ako at nakitang nakatingin ang ilang katrabaho ko. Ayokong gawing entablado ang opisina ko para sa drama niya. Kaya sinabi ko, kung may sasabihin po kayo, sabihin niyo na po rito. Marami pa po akong gagawin. Napabuntong hininga siya at inilapag ang mga prutas sa mesa. Alam kong nagkamali ako. Mainitin ang ulo ko. Mahal ko lang ang anak kong lalaki at awa ko sa kapatid niya. Kaya ako nakapagsalita ng hindi maganda. Pero kahit paano, naging mag-asawa kayo ni Miguel
Matiis mo ba talaga siyang ipahiya sa korte at sa mga kamag-anak natin? Tinitigan ko siya. Nandito ba kayo para humingi ng tawad o para sisihin ako? Natigilan siya, tapos ibinaba ang boses. Sana bawiin mo na yung recording na yon. Kapag inilabas pa yon, mahihirapan tayo pareho. May trabaho siya. May future pa siya. Ang future niya ay hindi pwedeng itayo gamit ang bahay ng nanay ko. Nagdilim ang mukha niya, pero mabilis na nag-iba at naging mukhang kaawa-awa. Clara anak, babae rin ako. Alam kong dehado ang mga hiwalay na babae. Bata ka pa, huwag ka nang magmatigas. Bumalik ka na kay Miguel. Pangako, hindi na ako makikialam sa inyo. Tiningnan ko siya, at mabagal na nagtanong, kung babalik ako, kaya niyo bang pumirma sa isang kasulatan na hindi niyo hahabulin ang bahay sa Marikina? Na hindi niyo kukunin ang pera ng nanay ko? At hindi na kayo makikialam sa pera naming mag-asawa? Tahimik, ilang segundo lang, pero sapat na para maintindihan ko kung gaano kamura ang pangako niya. Tumango ako. Sige po, aakyat na ako para magtrabaho. Tatalikod na sana ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Clara, huwag kang maging pusong bato. Yung bahay, ibenta mo na at bigyan mo si Miguel ng kahit konti, bilang bayad man lang sa 3 taong pagsasama niyo. Tinanggal ko ang kamay niya at nanlamig ang boses ko. Kakabigay niyo lang ng sorry. Pero ito pala ang totoo niyong pakay. Namutla siya. Eksaktong bumukas ang elevator at lumabas si Sir Mark. Tiningnan niya ang sitwasyon at nagtanong, Clara, kailangan mo ng tulong? Umiling ako. Hindi po, sir. May kumakausap lang po sa aking dating kapamilya. Ang salitang dating kapamilya ay nakapagpatigil sa biyenan ko. Hindi ko na siya tiningnan at dumiretso ako sa elevator. Pagsara ng pinto, nakita ko siyang paliit ng paliit hanggang sa matakpan ng makintab na metal na pinto. Sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman na ako ang manugang na kailangang yumuko sa kanya. Kinahapunan, tumawag si Ati, Santos, Clara. Nagsubmit ng sagot ang kampo ni Miguel. Sinasabi nilang ikaw daw ang malamig at nang iwan sa bahay kaya nasira ang kasal. Tumawa lang ako. Ateni, kailangan ko po bang mag-alala? Hindi. Gusto lang nilang palabasin na ikaw ang may kasalanan. Pero ang mga ebidensya sa property at ang recording ang bibigat sa kaso natin. Maging kalmado ka lang. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina. Siksikan pa rin ang traffic sa EDSA. Maingay pa rin ang lungsod na parang walang taong pinagtaksilan. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ang folder ko. Kung mas pilit nilang binabaluktot ang totoo, mas kailangan kong tumayo ng tuwid. Ang huling hearing ay nakatakda bago matapos ang buwan. Bago ang araw ng pagharap sa korte, halos hindi ako nakatulog. Hindi dahil takot akong matalo, kundi dahil alam kong pagkatapos nito, lahat ng maskara ay tuluyan ng matatanggal. Umupo ako sa tapat ng altar ng nanay ko, ipinatong ang kamay ko sa mga dokumento at bumulong. Ma, bukas ipagtatanggol ko ang sarili ko. Hindi ko nahahayaang kunin nila ang iniwan mo. Kinabukasan, mas maaliwalas ang panahon kaysa noong huli. Dumating ako sa korte kasama si Atiyo, Santos. Nandun din si Miguel, pero wala na ang maamo niyang mukha. Ang nanay niya na nasa likod ay nakasimangot. Si Teresa ay hindi makatingin sa akin. Panay lang ang pindot sa cellphone. Nang magsimula ang hearing, ipinilit ulit ng abogado ni Miguel na may ambag si Miguel sa aming kasal, at ako raw ang umalis ng bahay. Sinabi pa nilang masyado ko raw itinatago ang pera ko, at hindi nagtitiwala sa asawa ko. Nakinig lang ako. At sa puso ko, wala nang sakit. Kapag kilala mo na ang totoong pagkatao ng isang tao, ang mga paninira nila ay parang hangin na lang sa labas ng bintana. Tumayo si Ati. Santos at inilapag isa-isa ang mga ebidensya. Una, ang titulo at deed of sale ng bahay sa Marikina. Pangalawa, ang papeles ng life insurance at bank passbook ng nanay ko. At ang huli, ang bank statements ng 3 taon na nagpapakitang halos lahat ng gastos sa bahay kuryente, tubig, groceries ay galing sa akin, habang ang sweldo ni Miguel ay pumasok sa account ng nanay niya. Maliwanag na nagsalita si Ati. Santos, Your Honor, walang maipakitang ebidensya ang kabilang kampo na may naitulong silang pinansyal sa pagbili ng bahay sa Marikina. Sa kabilang banda, ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang aking kliyente pa ang pumasan sa karamihan ng gastusin ng mag-asawa. Walang basehan ang hinihingi nilang parte sa exclusive property ng aking kliyente. Tinanong ng judge si Miguel kung may ebidensya siyang nagpakumpuni
o nagpalaki siya ng halaga ng bahay? Yumuko si Miguel. Wala po. Pero asawa niya ako. 3 taon kaming nagsama. Ang tronting pubugali, nagpatuloy ang judge. Ang relasyong mag-asawa, lalo na't hindi malinaw ang ambag sa batas, ay hindi sapat na rason para umangkin ng exclusive na ari-arian na naipundar bago ang kasal. Sa likod, biglang sumingaw ang boses ng biyenan ko. Pero 3 taon siyang naging manugang ko. Wala man lang bang mapupunta sa pamilya namin? Natahimik ang buong kwarto. Mahigpit na pinatahimik ng judge ang biyenan ko. At ako, tiningnan ko ang matandang iyon, at doon ko tuluyang naintindihan kung bakit kailangang matapos ang kasal na ito. Sa paningin niya, hindi ako kailanman naging manugang. Isa lang akong investment na hindi nagbigay ng return. Nang oras na para sa huling salita ko, tumayo ako ng tuwid. Hindi ko po gustong kumuha ng kahit ano kay Miguel. Hindi rin po ako humihingi ng danyo sa mga sakit na ibinigay nila. Hinihiling ko lang po na kilalanin ng korte na wala ng tiwala at respeto ang kasal na ito at protektahan ang ari-arian na ipinamana ng aking ina. Iyon po ang huli kong masisilungan. Tumingin sa akin si Miguel. Sa mata niya ay may dumaang pagsisisi, pero huli na ang lahat. May mga sorry na kapag lumabas pagkatapos ng kasakiman ay nagiging isa na lang na basyong ingay. Pansamantalang sinuspinde ang session para magdesisyon ang hukom. Nakaupo ako sa hallway, nakahawak sa mga kamay ko. Nag-text si Bea. Nandito ako sa gate ng court. Kahit anong mangyari, panalo ka na kasi lumaban ka. Biglang nag-init ang mga mata ko. Tama, ang pinakaunang panalo ko ay hindi ang desisyon ng korte, kundi ang sandaling hindi na ako nanginig sa takot sa harap ng mga taong nagpayuko sa akin. Nang tawagin na kami ulit, huminga ako ng malalim. Pumasok ako sa loob. Malamig ang mga kamay, pero tuwid ang likod ko. Binasa ng judge ang hatol. Malinaw ang bawat salita. Pinayagan ng petisyon kong ipawalang bisa ang kasal dahil sa patunay ng malubhang problema at pagkasira ng pundasyon ng aming pagsasama. Idineklara na ang bahay sa Marikina at ang perang iniwan ng nanay ko ay paraphernal at exclusive property ko. Walang karapatan ang pamilya ni Miguel dito. Ibinasura ng korte ang hinihingi nilang 1.5 million at ang tinatawag nilang ambag ni Miguel bilang asawa. Pagkarinig ko noon, hindi ako nagdiwang, hindi rin ako umiyak. Tahimik lang akong nakaupo at pakiramdam ko ay may isang mabigat na pinto sa puso ko na tuluyan nang nagbukas. Yumuko si Miguel, ang nanay niya ay namumuti ang mukha. Si Teresa ay hindi na kasing tapang tulad nung una. Tahimik na lang hinila ang nanay niya palabas ng korte. Hinabol ako ni Miguel sa labas ng hagdanan ng RTC. Clara, I'm sorry. Huminto ako at hinarap siya. Ito ang sorry na matagal ko nang kailangan, pero sobrang late na. Hindi ka nagsusorry dahil sinaktan mo ko. Nagsusorry ka kasi natalo ka. Namutla siya. Hindi, totoong nagsisisi ako. Tinitigan ko ang lalaking dati kong minahal ng buong puso at mahinang sinabi, nagsisi rin ako. Nagsisi ako dahil naniwala ako na ang pagpaparaya ang magliligtas sa pamilyang to. Pero ngayon, hindi na ako nagsisisi. Dahil sa nangyari, nalaman ko na may sapat pa rin akong tapang para magsimula ulit. Bumaba ako sa hagdan at nakita ko si Bea na kumakaway sa akin sa gate. Napakalinaw ng langit pagkatapos ng ulan. Tumingala ako at sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, gumaan ng husto ang dibdib ko. Kalaunan, lumipat na ako ng tuluyan sa bahay sa Marikina. Nagpintura ako ng bagong pader, nagpalit ng mga kurtina, at naglagay ng paso ng bougainvillea sa labas, katulad ng paboritong halaman ng nanay ko. Gumanda rin ang takbo ng trabaho ko. Dahil sa tagumpay ng malaking project na hinawakan ko, na-promote ako bilang team leader. Tuwing umaga, nagtitimpla ako ng sarili kong kape, nagmamaneho papasok, at nagdedesisyon kung anong kakainin ko sa weekend, kung sinong kakausapin ko, at kung paano ko tatakbuhin ang buhay ko. Wala nang tumatawag sa aking makasarili, dahil lang naging independent ako. Wala nang gumagamit sa salitang pamilya para nakawin ang nag-iisa kong reserba sa buhay. 1 taon ang lumipas, nakatanggap ako ng brown envelope na walang return address. Sa loob, may lumang litrato namin sa araw ng kasal at isang maikling sulat. Sana maging masaya ka. Pinagmasdan ko ito ng matagal bago ko kalmadong itinapon sa basurahan. May mga alaalang napakaganda noon, pero kapag nadungisan na ng kasakiman, mas mabuting ibalik na lang ito sa nakaraan. Mula sa kwento kong ito, may ilang aral akong natutunan.
Una, ang babae kahit gaano magmahal, dapat ingatan ang kanyang ari-arian, titulo, papeles, at ang kanyang backup plan sa buhay. Pangalawa, ang kasal ay tatagal lamang kung may respeto, hindi kung isa lang ang laging nagsasakripisyo. Pangatlo, ang taong totoong nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman gagamitin ang salitang pamilya para lang alisan ka ng karapatan. Pang-apat, kapag nasaktan ka, huwag ka lang umiyak, huminahon ka, maghanap ng ebidensya, kumapit sa batas, at humanap ng taong mapagkakatiwalaan para tulungan kang makabangon. Ang kwentong ito ay likha na may inspirasyon sa totoong buhay na hinaluan ng ilang piksyon. Maraming salamat sa inyong pagbabasa o pakikinig sa kwentong ito. Naway magkaroon kayo ng maraming kalusugan, kapayapaan, at matutunang mahalin ang sarili nyo ng tama.